Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao, "Ngayon mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga'y itinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, 'Ang bansang ito'y matalino at may malawak na pag-unawa.' Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit kaiingat kayo, ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo." Ang salita ng Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo, bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay mag-uutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung nais natin talaga mamuhay bilang Kristiyano, talagang seryosohin po natin ito, ay talagang kailangan nating sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ang malaking problema natin. Hindi tayo nasanay na tayo ay sumusunod. Maaring sumusunod tayo dahil tayo ay napipilitan. Yung mas gusto nating sundin talaga ang gusto natin. Maski na lang sa pagsunod sa ating mga magulang, tinuro yan sa atin, pero dumarating ang panahon, kini-question natin pati yung ating mga magulang. Pero si Jesus hindi na question ang Ama. No? Merong batas na ipinasa sa atin ng Diyos at tinupad ni Jesus lahat ng batas na iyon. No?
Kung alam natin yung tungkol sa batas, pwede rin yan yung 10 Commandments, o kaya lahat ng daan patungo sa buhay, kailangan nating sundin ang Diyos. Kailangan kumapit tayo sa Kanya. Kasi ano pa po ang nagagawa ng pagsunod o hindi pagsunod sa utos ng Diyos? Ganito po ang nangyayari. Pag hindi po tayo sumunod sa utos ng Diyos, una, tumitigas po ang ating ulo, tumitigas ang ating puso. Sinusunod natin yung gusto natin. Kapag sinunod natin yung gusto natin, susundin yung iba gusto nila, susundin yung iba gusto nila, lahat na tayo dito ay hindi magkakaugnay-ugnay. Tayo ay mag-aaway, tayo ay magnanakawan, tayo ay magpapatayan, lahat tayo ay mangangalunya. Sa madalit salita, gumugulo po ang buong daigdig. At isa pa, hindi na po tayo nakaugat sa Diyos. Pero tignan nyo po, kung tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, kung sumusunod po tayo sa batas ng Panginoon, lahat po ng 10 Commandments sinusunod tayo, nagkakaroon tayo ng respeto sa sarili nating pagkatao. Meron din tayong respeto sa ating kapwa, no? Hustisya, o kaya nirerespeto natin karapatan ng mga tao. Nirerespeto natin ang asawa ng may asawa. Nirerespeto natin ang gamit ng ating kapwa. Nagkakaroon ng social order. Pero higit sa lahat, wag nating kalilimutan, si Jesus, tinupad niya ang mga batas na ito kahit hindi niya kailangang gawin, sapagkat siya ay Diyos. Pero lahat ng nais ng kanyang Ama, tinupad niya sa kanyang sarili. Bakit? Hindi ito para sa Kanya. Tinupad niya ito para maligtas tayong lahat mula sa ating katigasan ng ulo, sa hindi natin pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa mundo ng kasalanan. Tinupad ni Jesus lahat ng mga utos ng kanyang Ama para hanguin tayo dito sa mundong ito ng kasalanan, kadiliman, kamatayan, tungo sa buhay ng Panginoon na nais ng Panginoon para sa atin. Isang tunay na buhay, maayos, maaliwalas, malinis, very orderly, at isang buhay na umaabot hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, ano pang inaantay natin? Meron talagang wisdom sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Siguro, minsan ay anuhin pa natin, mas magandang isipin, oo, sinusunod ko naman yung iba, pero yung iba hindi ko sinusunod. Mas maganda po absolute na. Kung ano talaga ang nais ng Diyos, mas mataas talaga ang wisdom ng Panginoon kaysa sa atin. May mga bagay dito sa mundong ito hindi natin naiintindihan, pero kung manatili tayong tapat sa Panginoon, darating at darating ang panahon, may kita rin natin kung bakit tayo kailangan sumunod sa Panginoon. Yung bunga ng nais niya makikita rin natin. Hindi lang atin, ng kaligtasan natin, hindi lang yung ating sariling kagustuhan, kundi lahat ng tao ay naliligtas. At lahat ng mundong ito ay napapalapit sa ating Panginoon. Mga kapatid, ipagdasal natin na tayo ay maging mga disipulo na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Gisingin mo po kami, Panginoon, sa hiwaga ng buhay. Kung kailan sumunod pa kami sa inyo, dun pa kami tunay na nabubuhay. Kasama na po kami na ating pinagdarasal, pamilya po namin, yung aming mga kapitbahayan, buong mundo, nawa lahat kami itumupad sa inyong kalooban. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, ang aming Panginoon. Amen.